Lahat daw ho guys ng nanglalait at nagbabragdown dito sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ay paparusahan. Dahil si Kibuloy lamang daw ho ang kaisa-isang appointed Son of God. Ito yung video guys ng kanyang, ewan ko kung anong nahipak nito ni Kibuloy kung bakit ganito yung lumalabas sa kanyang bibig. Talagang napaka-manipulative at grabe kung makapag-brainwash ng mga tao. Pag nanaginip kayo at nanlait kayo sa akin, pag nanaginip kayong may dumaan na kabaong sa harap ninyo na kayo ang naroroon, magpapasimula na ang hatol na sa inyo ay ibabagsak ng Ama at hindi na kayo magtatagal sa lupa. You know? Noon pa, nangyari na yan, 33 years nito ministry ko. Lahat ng mga nanlait na below the belt, silang lahat ay tinamaan ng judgment ng dakilang Ama. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya hinay-hinay kayo sapagkat hindi niyo kilala ang appointed Son. Kaya hinay-hinay kayo sapagkat hindi niyo kilala ang appointed Son. Yan. Hinay-hinay kayo sapagkat hindi nyo daw ho kilala guys ang kaisa-isang appointed Son of God. So tama nga lang naman talaga yung ginagawa ni Bro Eli, na sinusoplak itong si Kibuloy. Alam nyo guys, ako ay nagpapasalamat kasi itong ginagawang karumal-dumal na pang-aabuso ni Kibuloy at pagpapanggap niya bilang isang, propeta, buti na lamang ho ay nai-reveal na booking siya. Kasi guys, ang ginagawa niya, dinadala niya tayo sa ibuturan ng kasamaan sa impyerno. Kasi fake prophet siya eh. Ano yung sabi dito sa John 14 verse 6? Jesus told him, I am the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus lang ho ang kaisa-isang anak ng Diyos. So bakit itong si Kibuloy nagpapanggap na Son of God, appointed Son of God? At saka Kibuloy hindi ho nilalait ng mamamayang Pilipino ang Kingdom of Jesus Christ. Nagsisiwalat lamang ho yung mga taong ito, kagaya ni, panood ko sa inyo mamaya to guys, yan. Nagsisiwalat lamang ho sila sa ginagawang pang-aabuso ng Kingdom of Jesus Christ, especially sa pangangalaga mo dito sa loob ng simbahan mo. Grabe kasi guys yung pang-aabuso. Ito isa sa mga nagsalita, panoodin natin. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa po, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May, kasi yung papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nasusolicit kami, ipulog, punta kami ng Pagadian, sa Buanga del Sur, sa Buanga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So, marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Pinapag-imos kayo, basically. Ganyan. Minsan tatlo kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. Most time yan. Noong pala, tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, nag-youth camp po, isang buwan po kami nag-youth camp, then after noon, nag-full time na kami. Pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kami 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na, limit po talaga 100%. Tapos, pag sabihin lang, kuha-kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan kasi pag kukuha ka, makakita yung Ama, yung natawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, gano'n, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Kung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999, unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300, pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full-time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga.
Noong 2000, hindi ko malimutan, higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Nasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos nutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Sari po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Palos magapang na pagkatapos. Ang napakatagal-taga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung papalang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng kunti. Tapos makapal lang doon ng kunti. Ganun pong pinapalo sa amin. Parang hazing, no? 'Di ba? Parang hazing. Meron kayang hindi naman sa ano kasi syempre pinapalo tapos 100 na palo tapos yung palo sa kanila ay parang paddle tapos sabi nga ng lalaki parang gumagapang daw. Guys, nagtatanong lang ako meron kayong mga namatay dito? Or kung meron man, 'di ba? Kung meron man na tagi diyan, saan nila dinadala? Guys, alam nyo guys, nakakapagtaka kasi pinapalo, parang nagiging paddle siya. Oo nga pala no guys, parang siyang nagiging paddle kung ang hazing nga, ilang palo dun. Sabi na lang natin, 35 to 100. Merong, 'di ba, nababaldado yung katawan ng iba nga na susukti, natitegi. Dito pa kaya sa madaming miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ng mga minor de edad, tapos pagod na pagod sa panlilimos, tapos papaluin pa. Gaano na kaya karami? Guys nagtatanong lang ako dito, gaano kaya karami ang mga, kung sakali man, may mga nategi ba? Hindi ba? Anyway, tama ka talaga yung sinabi ni Bro Eli dito kay Pastor Kibuloy na sinungaling itong si Pastor Kibuloy, nagpapanggap na appointed son of God. Diba? Stop! Sabi ni Kibuloy. Stop! Ito guys, isa sa mga natatawa akong debate ni Bro Eli at ni Pastor Gibbs. Panoodin nyo guys Tignan mo ito, may nag-i-interpret ba? Asal na patapata. May nag-i-interpret. Anong pata yun? Pata ng baboy o pata ng baka? May nag-i-interpret ba? Ba't ka kailangan magsalita ng ganyan? Hindi naman naintindihan ng mga spiyak ng mga kaya ang harap mo, 90% mga Bisaya. Ba't ka kailangan magsalita? Let's pala patapata. May nag-i-interpret ba? Wala. Di tumahimik ka o nagpapahanga ka lang na para patunayan mo, ako may Espiritu Santo ako kasi nagsasalita ako ng wika. Kahangalan yan. Kung halimbawa walang mag-i-interpret, tumahimik ka, wag ka na magsalita. Kasi yun ang nasa Biblia. Walang mag-i-interpret 14:9 ng unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, Tama. paano matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Yan yung sabi ni Bro Eli. Abay, tama nga naman. Kasi lahat naman tayo dito, yung lengguwahe natin ay pare-parehas. Kung Tagalog, Tagalog. Kung sa Bisaya ka, Bisaya. Kung sa Mindanao, taga Mindanao yung salita mo. So, yung mga nakakaintindi sa'yo, kung ano yung specific language na ginagamit mo, dapat naiintindihan ka nila. Tama nga naman yung sinabi ni Bro Eli. According to the Bible, Coronito 14 verse 9, gayon din naman kayo. Kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paano matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin, kayo'y magsisipagsalita. Ganyan ho nire-real talk ni Bro Eli itong si Pastor Gibbs. Kaso matigas yung brains ni Pastor Gibbs. Pinaglalaban niya talaga na siya ho ang kaisa-isang appointed son of God. Ngayon, kung kaisa-isa kang appointed son of God, 'di ba? Tigilan mo yung ikakaso sa'yo.
utusan mo yung mga espiritu na hawiin itong si Risa Ontiveros na hindi ituloy itong pinasa niyang Senate resolution para ipaimbestigahan ang iyong relihiyon. Diba? Nakakaloka talaga tong si Kibuloy. Paparapapapapatapak. Paparapapapapatapak. Ano kayang nahipak nito, ano? Lakas ng tama. Anyway, actually guys, nakakalungkot sa totoo lang. Kasi, diba, ang daming nabiktima, minor de edad pa, pinanglilimos, gamit ang solicitation letter, tapos pag hindi nakakuha ng kota, pinaparusahan, pinapalo, pinapadel, inuuntog, kinukulong sa Bartolina. Diba, nakakalungkot yung mga na-experience ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy sa, remember, diba, yung ginagawang pang-bubuli sa kanila kasi bullying din yun at saka abuso. Nakakalungkot yung nangyayaring pang-aabusong ginagawa sa kanila. I hope na kahit matagal na ko ito, syempre hindi natin alam guys, up to this moment, nag-i-exist pa din yan, yung mga panlilimos na yan. Ito pabasa ko sa inyo. Sabi dito, dati po akong nagtatrabaho sa Qatar, sabi ni Carlos Bonita 8787. Marami pong mga nagtitinda ng kakanin, yung mga taga-sunod ni Kibuloy, nakakaawa sila, naglalako kada Pinoy na nakikita sa daan, inaalok nila. 'Di ba? Kagagawa ni Kibs. Ito pa, sabi pa dito, legit, hindi lang sa Pinas nila ginagawa yan, pati na rin sa ibang bansa. May mga kakilala kong member sa Hong Kong, they are forced to cook foods and sell too. Sabi ni Marbit Bian, 1208. Nakakalungkot yung mga experience nitong mga taong to na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos, yung tinuturo sa kanila kababuyan. To the point na pinanglilimos sila. Tapos, saan pupunta yung pera? Imagine kayo, nanlilimos kayo, ang dami ninyo. May youth camp pa kayo. Gaano na lang karami ang napupunta sa pera, sa bulsa ni Kibuloy. Tapos, may limos pa sa simbahan, may mga peace offerings pa. Diba? Imagine that. Nakakalungkot. Gamit na gamit ang religious organization. Nakakalungkot lang. Sana ang ibang simbahan calling the attention, sana hindi lang ito yung sana ito na yung last, yung kay Pastor Kibs. Baka mamaya may mabalitaan pa tayo, pati sa ibang lugar. Up to this moment, nag-i-exist pa din pala yung mga donation na yan. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Mauricio nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.